Ayan, so magbibigay na naman tayo ng idea mga idol no, kung paano i-check ng ohms reading yung ating pulser at saka yung ating stator coil. No? Ngayon lang ako maglalabas ng video mga idol kasi medyo hindi rin natin ito natuhunan ng ano, pero alam naman natin kung paano natin i-test light yan. No? Kung paano ang ohms reading ng pulser at saka yung stator, yung pinaka-stator coil niya. Kasi nga itong stator ng mga rouser ay full wave na po siya. No? Ngayon bibigay ko ng idea sa inyo no para alam din ng iba at hindi agad tayo magpapalit ng pulser, hindi agad tayo magpapalit ng stator. Okay, so umpisa na natin mga idol. Ayan, so umpisa na natin mga idol no. So siyempre, paano natin malaman kung okay pa yung pulser natin sa yung stator coil natin mga idol no, dito sa mga rouser natin, dun sa mga iba na nagtatanong sa atin. So itong video na to mga idol ay para sa inyo to, para alam nyo rin at hindi kayo agad magpapalit ng stator at saka pulser. So mostly naman mga idol, pag nagpalit ng stator kasama na talaga to no, pero isa lang din talaga ang nasisira dyan, hindi yan bira lang nagkakasabay ang problema niyan no. So yun nga, gamit tayo ng multi-tester. So maganda ito kasi hindi na tayo magre-reset ng resistant, ng volts. Kumbaga, naka-auto kasi siya mga idol. Kung itututok mo lang siya, kusa na siyang magtuturo kung ano yung ginagawa mo. Okay, so umpisahan natin mga idol, no? Ayan, naka-auto kasi yan. So, sa multi-tester natin ay meron tayong dalawa na positive, negative. So, unahin natin yung pulser. So, itong pulser na to. So, sa supply naman ng mga pulser mga idol dito sa mga rouser 180 to 2200. Okay, so paras lang to sila ng mga NS200, NS150, rouser 135, rouser 180 na non-BCU. Kasi ang mga rouser ay meron siyang BCU type. So yung lang ng mga 2014 model yan, BCU type po yun mga idol. So ngayon sa pag-test ng pulser mga idol, so meron tayong makikita na wire dyan. Itong dalawa na blue na may liner na white, yan o. O hilahin na natin, yan. Blue na may liner na white. So ito po yung tinatawag nating charging system, no. Papunta siya ng regulator. Tapos regulator to battery, ano. So itong input saka output, ang tawag dito mga idol. So napaka-basic lang din ng pag-check ng pulser saka yung sa pinaka-stator coil kung okay pa or hindi na. So siyempre, meron tayong wire na kulay blue na may liner na white, yung dalawa. Tapos meron tayong itim na may liner na dilaw, siyempre ground. Ito yung white na may liner na pula, ito yung sa pulser natin. Ngayon, itong green naman mga idol ay ito yung sa neutral light switch natin. Okay, yung neutral natin no, sa dashboard. Okay, so sa pag-check ng pulser, itong white na may liner na pula. Okay, so ngayon ilalagay natin itong kulay pula na test light dito. Okay. So paano natin malalaman kung okay pa yung ating pulser? Okay. So yan. Lagay natin dito sa white na may pula yung ating tester yan. Tapos itong ating itim ay ilalagay natin sa ground. Okay, so saan ba makikita yung ground ng pulser natin? So nakabukod po kasi siya mga idol, no? So ang ground po ng ating pulser ay nakahiwalay siya. Hindi kasi kagaya ng iba na kasama siya doon sa mismong pulser. Yan, dito may malit na sakit. So iba po itong rouser, no? So meron siyang nakahiwalay na wire. Okay, so hanapin nyo lang yung wire na to. Itong wire na to mga idol, yan, no? May wire dyan na itim na malay nila dilaw. So yan po yung ground ng ating pulser, no? Okay, so i-tester natin tong itim na may liner na dilaw. So dapat ang ating ohms reading mga idol ay hindi siya bababa sa 100. So kung bumaba siya sa 100 mga idol, patay. Magpapalit na tayo ng pulser. Okay. So tester natin. Yeah. So yung reading ng pulser natin is 100 pa. So okay pa naman pag ganito 100. Wag lang talaga yung bumaba siya sa 100 mga idol, no. So ibig sabihin nitong pulser natin ay medyo mahina na rin to. Kasi nga dapat ang laman talaga ng pulser natin mga idol, umaabot siya ng 150 plus ang laman niya. So pinaka normal yan, malakas pa yun. Pero pag once na bumaba na siya sa 100 ohms or 100 yung reading niya pababa, hindi na yun
maaari mga idol. So kailangan na natin magpalit agad ng pulser. Okay, so ayan o. So ayan o, 113 pa siya. Yan. Pero pinaka-normal talaga dyan dapat ay nasa 100. Basta wag na siyang bumaba sa 100. So okay na okay pa yan mga idol, no? Yung ating pulser, no? Ngayon naman mga idol, yan. So tapos na tayo sa pulser natin. Ngayon naman mga idol, ay dito naman tayo sa pinaka-stator coil niya. So sa pag-check lang ng pinaka-buong stator coil niya mga idol, kung okay pa. So dapat din hindi bababa sa 300 yung pinaka-ohms reading niya. So sa pag-check ng pinaka-stator, so dito lang din sa pulser mga idol, no? Ayan. Tapos ayan, o, tingnan nyo yung ating multi-tester, no? Ayan. Tapos itong itim mga idol, hindi dito nyo siya ilalagay. Yun nga, sa pulser pa rin yung kulay pula. Ngayon dito nyo siya tester sa katabi ng pulser. So malalaman nyo, ayan, o. So meron pa siyang laman na 464 yung ohms reading niya. So ibig sabihin mga idol, pag gano'n okay pa yun. Wag lang siya bumaba ng 300 or magiging 295 na. So kailangan mo na magpalit ng stator mga idol pagka gano'n. So gano'n lang po ang pag-check ng stator kung okay pa. Okay. So gano'n lang ang pag-check ng stator coil at saka pulser para iwas bili agad ng parts. Okay, so yun lang mga idol, no. Sana nakabigay tayo ng idea dun sa lahat ng mga naka-rouser, no. Okay, so yun lang. Maraming salamat at sana nakabigay tayo ng idea dun sa iba. Okay, para iwas tayo palit agad ng parts. Alright.